finish paint. Yan. From wall to ceiling. Tapos ito po yung kitchen counter ninyo. Tapos, complete fixtures ng CR natin. Siyempre, papakita nyo siya. Service area ito. Ang service area, pwede nyo dyan ilagay ang dirty kitchen, laundry area. Okay. Then ito naman yung ating stairs, deliverable stairs. Ito yung bintana natin, sliding. Okay. Bakit may ganito? Okay. Ito kasi, model unit na to, ganito ang deliverable kay Kansa. Pero kay Nai, may mga binago tayo revisions. Katulad niya, yung kitchen sink na maliit, pagdating kay Nai, ganito na kalaki. Okay. Mas malaki. Mas malaki. Yung kahoy na cabinet, PVC na siya doon. Tapos yung steps sa hagdan na kahoy, concrete na. Mas malapad-lapad ito. Tapos ito naman yung pinaka-box ng ating kitchen counter. Yun. So mas maganda to, mas matibay. So pagdating sa taas, syempre, papakita nyo. Pagdating sa taas, bibili ka ng bahay, madam. yun, ang advantage yan. So, naka-tiles na rin tayo sa second floor. May partition na tayo. Dalawang kwarto. Every room, meron provision sa aircon. Ito yung room 1. Ito yung room 2, master's bedroom. Dito, sa room 1, may taas ng CR na to. So, ito yung pwedeng i-expand dito. Pwedeng i-expand yan. Kaya lang, expand yan kapag na-turn over sa kanya. Okay, so, ito yung room 1, and then ito naman yung room 2. Yan, nandito naman yung aircon. Bumili na ng bahay. Ito yung sinasabi. Dito na ako nakatera eh. Yung ceiling natin dito. Ito yung ceiling na discuss ko kanina. 2.2, mula rito, yan, mula sa dulo, hanggang sa ceiling doon, 2.2 meters. Okay. Mula dito naman, hanggang sa taas, 3 meters. Pag gano'n. Pati nga lang yung bahay natin. So ito yun, pwedeng i-expand yung harap. Kung nalimitan si client. Kung may pera siya, as usual. Master. Ano po siya? Contractor yung sarili niya. Yun. So, ito yung iti-turn over natin kay client. May pinto to, baka akala nila wala pinto. Hindi lang natin nilagay kasi nga medyo bukas sa labas. Para agad, pasok agad ng ano. Karamihan sa mga ahente ko, kumuha na ng bahay dito. May discount yung sir? May yung employees discount, meron naman. Yun. So, ito yun. Ang i-discuss nyo kay client na deliverable unit niya. Kapag, siyempre, pinupush nyo kay client, Ma'am, sir, pwede nyo po siyang expand. From 2 bedrooms, pwede siya maging 3 bedrooms. Puntahan natin ngayon yun. Kasi ang pinaka-main agenda ninyo, kung bakit nyo tinitripping si client, para lang ma-amaze sila sa project at makapag-reserve. Para mag-explain ito. Yan ang deliverable. Ito yung ating expanded. Expand yung unit. Ganito yung pwedeng gawin ni client. Hindi tayong gagawa. Si client ang gagawa nito from ganon na diniliver natin. So, advantage naman yan, malilim yung garahe niya. Model unit to, huwag kayong mahihiyang gamitin to ha. Model unit, maximize yung model unit natin. Okay. Dito naman kasi, may mga gamit na. Dito, bibigyan niya ng idea si client kung anong pwedeng maging design ng bahay niya. So, mula doon sa pinakita natin bahay, na una, naging ganito na, ganito, same orientation eh. Ang pinto doon, di ba, nasa kanan din. Tapos ang CR noon, ang kitchen counter nandito. Naglagay ng partition. Kahoy ito. So, para lang hindi makita yung pinto na CR. Iba kasi ayaw. Yun. So, ganito na. Parang nagmukha siyang kondo. Nice.
Tapos yung kitchen counter na maliit, minodify ni client, ginawa niya laminated. Naglagay ng, Sir, meron rin. hindi pa siya na. Naglagay siya ng yan, Cabinet. modular cabinet. So, laminated. Yan. Ang malaking pagbabago dito. Ang target natin lagi mapa-amaze si client at mahilap sa unit niyo. Parang from Palagi dito sa lang, yung tapos ito pinapakita, na yun. ano. Yes. Pwedeng gawin. Oo. Okay, from 2 bedrooms, kasi ito ay kalista midland din. So, from 2 bedrooms, dito sa expanded, na pwedeng gawin ni client, naging 3 kwarto. Yung taas ng CR na Ito na pinakita po ko sa yun. inyo, ginawa ng isang CR. Pero yung iba kasi ginagawang another room. Storage room, yung iba naman, working room nila. Pero from 2 bedrooms, naging 3 kwarto to. Parang yung pinaka-master. Yes, ito yung master's bedroom na taas ng garahe. Ito ko gawin mo, dalawa. Di ba? Yung ano, Yung unliit lang. Double deck or bunk bed. Ito yung unang kwarto na. yun. So, yun. Ganito kaganda ang pwede nilang gawin mula sa mid nila. Sa naik also, ganito din. Tapos, di ba? Dalawa na yung CR nila, no? Pag nandito ka, hindi mo mararamdaman na nasa mid ka pala. Kasi spacious eh. Tsaka pag nandito, huwag Ito yung tapat ng huwag kayo garahe mahila na. kasi unit nyo to eh. Di ba syempre? Iyaano nyo din. Parang ikaw yung nagbibrito, parang gusto mo nagbibrito. Yun kasi, Gusto mo nang bumili kung na. gano'n kayo ka-in love sa project nyo, yun kasi yung mararamdaman ng client nyo. Di ba kung, eto po, yan, yung pinpoint. Yun po yung kwarto, yun po. Tapos yung, di ba, kung tinatamad kayo, pero kung ganado kayong mag-discuss at alam ng client nyo, amiss ka, na-amiss nga rin ako. Ganun. Mas mapapaisip pa kasi yung client natin pag Oo. nakita yung ganyan. Tsaka continuous talking kayo naman, sir. As you can see po, meron pa tayong hallway dito. Tapos meron tayong waiting area dito, study area ng ka. Example, sir, na idea na pwede talaga nalang gawin sa... Kalista mid. Tapos, yung para kung in real life, ang talagang gamit na lang. Gamit na lang Tapos, talaga. tapos, Plus, ayun yun, ang advantage kasi pag unit pa lang at hindi pa